Yan, magandang nga po mga kaparpers. Dito tayo sa bukid. At ito nga, naririnig nyo yung agos po ng tubig. At nagpapatubig tayo dito sa ating tanim na palay. So ito po ay 28 days na. Ayan. Ito po sa kabila ko, ito po yung inbreed na RC18. Tsaka ito naman yung nasa harap natin, yung hybrid na di masyadong tumubo. So ayan, ipapatubig tayo dahil kailangan naman ng tubig ngayon. So ito pong natin, itong direct seeding natin, pinapatubigan natin ngayon, tapos bukas ay gagawin ko itong ng urea. So ito pong tanim po natin na 28 days, minsan na tayo nakapag abono. So ninagyan ko ito ng ng triple 14. Itong unang unang guano nitong palay. So ngayon mag-isang buwan na rin, 28 days na, at pwede na naman siyang guanuhin. So nilagay naman natin ngayon ay yung urea, kasi yung triple 14 nakaraan hindi ko nalagyan ng ng urea. So okay lang yan, at medyo napaka green pa naman ang kanyang mga dahon. So pag-usapan natin yung kagandahan po nung tanim na raep, although itong sa atin ay direct seeding. So mapapansin niyo dito sa sa raep ay pag tinanim ito, napakaganda nung kanyang laki. Gaya ng mga iba dito, mga raep ang ginawa. So may isang bagay na naisishare ko sa inyo na napakaganda. Bakit napakaganda po nung laki ng palay? Bakit marami po siyang GP? Yon. So tatanungin ay sasagutin natin na yan mamaya. So ito po yung yung tanim natin na palay. Mapapansin niyo ito pa ay direct seeding. Makikita nyo, ito po yung kanyang tinanim natin. Direct seeding po ito. Makikita po nyo, marami siyang ugat. Alam nyo po ba na pag ito po ay nilipat tanim o di kaya ay ang tawag dun ay raep sa Ilocano, ay mas may maganda. Kasi ito po ay pag direct seeding, kasi pag ginahagis yung yung palay, nasa ibabaw lang siya. So pag nasa ibabaw lang siya, siyempre hanggang dito lang yung kanyang mga mga ugat. Kung itatanim natin ito ng raep, yung nakalubog pong kanyang ang kanyang tanim na palay, mapapansin nyo na yung palay ay dadami yung kanyang kipi. Bakit? Anong rason? Kasi yung kanyang mga ugat ay nasa ilalim ng lupa. So pag tinanim natin to, sample ito, gaganon natin yan, nasa loob po yan, kumbaga malalim po ang kanyang mga ugat. So pag lumaki po yung palay, maganda po yung paglaki niya dahil yung ugat niya ay nasa loob. So mapapansin nyo na yung mga nagtanim dito ng raep ay lalo siyang dadami ng gipi niya. Ito, mapapansin nyo ngayon, mga dalawa pa lang siya. Although marami rin po pag direct seeding, pero mas mainam po yung raep, kasi mapapansin nyo dito na dadami yung kanyang gipi. Yan, ito yung mga yan, dadami yan. Minsan binibilang nga nila sa raep pero ito kasing tanim natin ay direct seeding. Yan. So yun po yung kagandahan po pag raep ang ginawa. So kung mas malamang po yung yung raep na ginagamit o lipat tanim. So dito po sa direct seeding, nasa ibabaw lang po yung kanyang mababaw lang po yung kanyang ugat. Although sabi ko nga, marami din siyang gipi, kaya lang dun sa kasi raep, nasa loob po yung kanyang ugat. So pag nasa loob po ng lupa, mas mainam po. Hindi po madaling matuyuan ng ng tubig dahil malalim po ang kanyang pinanggagalingan, yung ugat niya.
So samantalang dito sa direct seeding, nasa ibabaw lang siya. Kung mapapansin nyo dito, nasa ibabaw, itong mga to, di ba? Nasa ibabaw lang yan eh. Medyo mababaw lang. Pero pag ito ay lipat tanim, nasa loob niya. Kasi dun sa magtatanim, ilulubog niya. So ito ay sample natin to kanina, ayan oh. Pag ni-ripe ito, ayan, nasa loob na. Samantalang itong direct seeding, pag ginahagis, nasa ibabaw lang ang kanyang mga ugat. Yan o, makikita nyo, pansin nyo, yung puti-puti. O yun po yung ugat nya. Ayan, yan po yung advantage po ng ripe minsan. Ayan, tanungin niya kung bakit direct seeding ginawa natin dito. So, dyan na-explain ko kung bakit direct seeding. Direct seeding dahil mas mura po yung pagtatanim kumpaga sa ripe. Sa ripe kasi, kailangan mo ng maraming tao para mataniman kagad itong taniman mo ng palayan. Sa direct seeding, kuha ka lang ng mga 6 na tao, matataniman to agad. Dun sa ripe kasi maraming tao kailangan mo para mataniman ito. Kasi lipat tanim po yun. So yun pong pagkaiban po ng direct seeding sa ripe sa gastusin. Although ang ripe, talagang makikita mo naman nasa loob yung kanyang ugat. Maganda sa paglaki niya. Ang inabot kasi natin dito yung gastos tsaka yung tagal yung yung pagtatanim. So ayan, hanggang dito na yun po yung video natin sa tungkol sa rice farming. Share lang natin itong kalaman dahil maraming young farmer na kagaya natin baguhan sa pagtatanim po ng palay. So sa mga datihan po, alam kong marami ng mga lamayan at i-share natin dito sa channel natin. Yan, Happy New Year po sa lahat po at shout out po sa mga viewers na natin all around the world. Yan, maraming salamat hanggang sa muli. Biyag Timan Nalon. Bye bye.